katulad. Tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Today is Monday. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ang araw na ito, ngayong umaga, ng pasalamat at patuloy na pagsamba sa ating Diyos. Ito nga pala po si Pastor Jimmy, Evangelista mula po sa San City, Life in Christ. So binabati ko po ang lahat ng mga taga-Life in Christ, mga kaibigan natin, na patuloy na nakikisa sa pananalangin ng pagbubulay. No, maraming salamat at maraming salamat sa mga nag-message, mga answer prayer. Praise God. So ngayon ay patuloy tayo sumamba sa Panginoon sa pagitan ng awitin ito. Habang pinapakinggan po natin, balikan natin ang Diyos. Balikan natin ang mabubuting bagay na pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong dangan. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinag- Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. kundi ako Lunes na punong-puno ng pag-asa. Lunes na punong-puno ng pangako. Salamat dakilang Diyos sa umagang ito. Muli kami gumising na may kalakasan. Gumising kami
ng may kalakasan at buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako ay buhay. Salamat sapagkat sa bawat umaga, may bagong salita, may bagong pag-asa, kalakasan taglay dulot ng iyong mga pangako at salita. Ngayong umaga, Panginoon, kami nagpapasalamat dakilang Diyos sa nakaraang linggo. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na nagkaroon, O Lord, ng pagsamba, bagamat limitado pa lamang. Kami nagpapasalamat sapagkat nagpapahayag ka sa amin na ang COVID-19 ay tapos na. Malaya na kami, Panginoon, una sa lahat, essentially, ang iglesia, ang church. Kung kami nakakatungo sa bayan, kung kami nakakatungo sa ATM, o mahalagang bagay, Panginoon, na kailangan po namin pisikal. Lord, ang kahalagahan ng church, ito ang pundasyon ng lahat ng pisikal, ang espiritual na bagay. Kaya maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga pribilehiyo, sa kaligtasan, at salamat, Panginoon, bawat linggo ay ginagamit to, Panginoon, upang kami ay dinggin sa aming pagsamba. Ang iba nung linggo'y lumuluha sa kagalakan. Ang iba, Panginoon, ay nagagalak na nagsasama-sama muli ang bawat kapatiran. Dalangin ko sa bawat isa, lalo-lalo na, Panginoon, sa kapwa ko, mga pastor, Lord God, mawalan ng pag-asa. Manyapa, Panginoon, ay patuloy ng kinin ang proteksyon. Tinatas ko din ang bawat miyembro ng bawat iglesia, ng bawat mananampalataya. Panginoon, katulad po na pag-usapan namin noong linggo, kapayapaan ang pairalin dahil ikaw ang nagbibigay nito. Salamat, dakilang Diyos, at alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay hawak mo. Ang aming Pangulo, ang aming Mayor, at ang bawat nanunungkulan. Salamat, Panginoon, sa mga nagme-message ng pasalamat sa bawat panalangin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat dumidinig ka sa aming mga dasal. Salamat, Panginoon, sapagkat maraming nanumbalik na sa kanilang mga trabaho. O Diyos, salamat sa mga lakas at proteksyon mo sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, sa iba't ibang sulok ng daigdig na nagtatrabaho sa Amerika, sa Macau, sa Hong Kong, sa Canada, sa Bermuda, sa Australia, sa Switzerland, sa Ireland, O God, na ang aming mga kapatiran, O Lord, ay patuloy na gumagawa sa pampamilyang kadahilanan. Ingatan mo sila. Ingatan mo habang sila'y nagtatrabaho. Balutan mo ng banal mong dugo. Ingatan, O Diyos. Pupunta sa trabaho, uuwi na may kalakasan at kaligtasan galing sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat may Diyos kaming natatawagan, may Diyos kaming sinasamba, may Diyos kaming buhay na nakikinig sa bawat mga panalangin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning to everyone. So, tayo nagpapasalamat at nananalangin. Saan ka man naroon, ang proteksyon ng Diyos ay laging sa iyo. Ano man ang hinihintay mong mga kasagutan sa panalangin, ang kinin mo ngayong umaga, sapagkat kung paano pinapanumbalik ng Diyos, katulad ng isang agila, ang isang kabataan, ang mga tao. Tandaan natin,
tayo ay patuloy na magsosor. Habang may bagyo, ang agila ay tumataas at tumataas ang lipad. Sinasalubong niya ang bagyo at malakas na hangin. Kaya tayo bilang mga Kristiyano ay tulad sa isang agila. Kaya maraming salamat sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa bawat isa. Amen? Praise God, praise God, praise God. So, bago tayo tumuko sa bulay-bulay, magkape muna tayo. Amen. Okay, so maraming salamat sa mga online ngayon at nanonood, nagiging bahagi namin sa ating online. So maraming salamat sa inyo lahat. So today ay sa Monday. So tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating pong anunsyo ng gobyerno, mapapansin po natin, every 15 days ay nagbabago. So ngayon ay 21 na yata ngayon ay hindi po nagbago. Ang ibig sabihin, as is at walang pagbabago, MGCQ. Sinabing MGCQ ay modified, General Community Quarantine. Kaya minomodify ngayon. Pag sinabi minomodify, ay nababago, modification na kung saan ay dating mahigpit, ngayon ay medyo maluwag. So bukas na ang mga mall, bukas ang public market sa San Pablo City, Wala na pong gate pass ang palengke, wala na pong barikada. So malaya na pong yung mga dating entry point, entryway at saka exit ay unti-unti nang ibinabalik. Pero sa kababayan ko mga taga San Pablo, sa Life in Christ, mag-iingat pa rin tayo. At isa sa malaya na pong binuksan ay ang ating panambahan. Kaya mga kapatid, naituro kahapon, the peace of God. Yung kapayapaan ng Diyos ay nasa atin. Ang ibig sabihin, payapa ang ating sarili na hindi tayo maapektuhan ng lahat ng nangyayari. Kaya sabi ng John 14:27, peace I give to you that the words cannot give. Peace I leave you. Ang sabing ganun, huwag kayong matakot. Ang sabi niya. Kaya the more Jesus we have, the more closer to Jesus, the more peace we have. Amen. Kaya ang Panginoon nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Praise God. And today, ang ating pong isi-series po ng MWF, kasi nagbigay daan na rin po tayo na doon sa isang mga leader. Okay. So si Pastor Renida ay meron din pong online ng ating pong isa sa community pastor. Mamaya ay meron po siyang online din, alas 6. May prayer. Yun po ay purong pananalangin yun. We pray, MWF. Then tomorrow, Tuesday, ay may prayer meeting. Pero, dahil yung iba po ay nag-o-online din, nagsagawa po tayo ng isang online page pa rin ng isang community pastor, si Pastora Rhea Aramil. Yan po ay mag-i-start bukas, Ang pamagat po ng kanyang topic online ay gabay ng buhay. Kaya pag-uusapan doon ang gabay ng buhay, yung mga nangyayari sa paligid sa gabay ng salita ng Diyos. Kaya meron po tayong Life in Christ ay may mga bahagi na pag-online. Amen? At inuulit ko, ang online pong ito'y public. So, ang ibig sabihin, everybody can watch. Amen? Kaya kahit hindi po Life in Christ, kahit taga-ibang church napapanood po ito, Kaya sa mga pastor, ito po yung public, hindi po intended na talagang manuod ang bawat isa. So, kailangan ay ma-online. Lalabas at lalabas public. So, yun. Ay para sa kalakasan. Ngayon, ang ating po topic ay Thanksgiving. Amen? Sabihin natin, pasalamat. Amen. Kaya, meron sinabi po dito sa Aklatang Pilipos, Kapitulo 4, talatang 6. Basahin po natin. Philippians chapter 4, verse 6. Ang sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation,
by prayer and petition, with thanksgiving. Present your request to God. Kaya mga talatang ito ay nagsasaad sa buhay po ni Apostol Pablo na mayroon pong napakahalagang mensahe na hindi lang tayo nakapokus doon sa pag-alala. Ang sabi ng Bible, do not be anxious about anything. Huwag ka raw mag-alala sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, yung pinapangaral ni Apostol Pablo ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Amen? Ang pinapangaral ni Apostol Pablo ay Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. Kaya huwag kang mag-alala. Amen? Kaya ang Bible ay nagsaad na talagang sa Matthew chapter 6, na kung ikay mananalangin, huwag ka munang ulit-ulitin. Bagamat ang tinutukoy doon, sabi ng Bible, when you pray, do not use a lot of meaningless word. No? Huwag daw natin, pag daw tayo mananalangin, huwag tayong gumamit ng napakaraming salita na meaningless. Ang ibig sabihin, ang pananalangin ay go to the point. Amen? Go to the point. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, do not be anxious about anything. Sabi natin anything. Kasi yung anything na yan na nagbibigay sa atin ng alalahanin. Alalahanin. Kaya yung anything na yan. Pero sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na kung saan ay huwag kayong mag-alala. No? Huwag kayong magulibihanan. Do not be anxious for about anything. But, sabi dito, in every situation, by prayer and petition. By your prayer. Kasi prayer is a life, and life is prayer. Amen? Ang panalangin daw ito ay parang oxygen ng ating buhay na pag ginagawa natin, tayo lumalanghap ng hangin spiritually at yun ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na lakas araw-araw. Kaya when we do prayer, we are talking to God. And because prayer is life and life is our prayer. Kaya pag hindi tayo po nagpipray, hallelujah, doon mangyayari yung pag-aalala. Pag-aalala. But when you do prayer every day, every morning, no? Ang sabi ng Bible, do it with petition. Sabi natin, with petition. Pag sinabing petition, ay meron kang ninanasa na makuha. Meron kang ninanasa na mapasayo. Kaya meron nga tinatawag na petition paper. Pag petition paper, hindi ka titigil hanggat hindi napapasayo. So when you pray, do not stop praying. Kailangan po natin ipagpatuloy. And petition. Amen? Amen po ba? Ayan, halimbawa, ay kayo may naghihintay na petition, going to abroad, going to America. So wait. May tamang oras. May tamang oras. Pero ang kagandahan na ito, habang ikay nagpipray, habang ikay naghihintay, lakipan mo na ng pasasalamat. Amen? Amen. Kasi ang thanksgiving, it is not the last option. According to this verse. Thanksgiving is part of prayer. When you pray, and when you ask petition, then with thanksgiving, lakipan daw na natin ang pasasalamat. Kasi minsan ito mga kapatid, nagpapasalamat ka lang pag answer prayer na. Amen. Nagpapasalamat ka lang pag nasa iyo na. Pero sabi dito ni Apostol Pablo, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napakahalaga, hindi ka lang magpipray, hindi ka lang maghihintay, hindi ka lang hihingi, lakipan mo. Isa wikang Tagalog. Lakipan mo kaagad ng pasasalamat. Yung bang hindi mo pa naaangkin, hindi pa dumarating yung hinihintay mo, nagpapasalamat ka na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya sabi dito, present your request to God. Present. Kaya kailangan i-present natin yung ating mga prayer and petition to the Lord with thanksgiving and present it to God. Kasi bakit? Ang Diyos ay sumasagot. Kaya, ang pasasalamat ay ito yung ginagawa, hindi dahil nakamit mo na. Ang pasasalamat with thanksgiving
ay inilalakip mo matapos kang manalangin habang ikay naghihintay. Kaya, kapatid, ano man ang iyong prayer request, nung matapos kang manalangin, o kanina kung ikay nag-pray, nag-petition ka sa Diyos, ay lakipan mo kaagad ng pasalamat. Hindi mo pa nahahawakan ng isang bagay na yon, o hindi pa dumarating, pasalamatan mo na sapagkat God is a prayer answering God. Kaya sabi doon, do not doubt, do not anxious, do not anxious about anything. Huwag kang mag-alala. Kasi bakit? Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Mga imposibleng bagay na hinihintay mo, posible lang sa Diyos. Ang kailangan lang kasi manalangin tayo ng may pananampalataya, hindi tayo nag-aalinlangan sa ating mga ipinapanalangin at ang Diyos ay patuloy na sasagot sa mga panalangin. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ay laging magpasalamat sa Diyos. Ano mang meron ka ngayon, amen po ba? Amen. Hindi naman yung hingi ka na lang ng hingi. Kaya naalala ko po yung word na Panginoon. Sabi nga natin, Panginoon. Alam mo ba, yung Panginoon ay naiiba ang mensahe. Ito. Penge noon ang nangyayari. Hindi Panginoon, kundi penge noon. Dapat Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya tanda natin, prayer and petition, no? In every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Kaya ngayon, habang ikay nakikinig sa online na ito, habang ikaw ay makikinig sa replay, alam mo yung panalangin mo, pasalamat mo na ngayon. Ipasalamat mo na. Amin po ba? Alam niyo, nung po ako'y napunta ng Korea, twice po ako nakadalaw ng Korea dahil nung po ako ay nag-aral ng aking masteral, ay meron pong course. Isa ako sa napili sa mga estudyante na to visit Korea. Ako'y nagpapasalamat doon. And one day, nung kami nasa Korea na, nadalaw po namin yung pinakamalaking church sa Korea, kay Paul Yong-Gitso, Yoido Full Gospel Church. Pagkatapos po namin dumalo doon, isinakay kami sa bus. Ang dami po yun. Isang bus kami. Ang dami mga missionary Pilipino. Alam niyo ba, pinuntahan namin yung Prayer Mountain? Yung Prayer Mountain, ni Paul Yong-Gitso. Yung Prayer Mountain ay may hotel dito sa bundok. Tapos, matapos kami mag-almusal, pumunta na kami doon sa mga cubicle. Yung cubicle. Ang cubicle ay tama lang ang size, ganyan. Maliit lang yun. At alam niyo, ako'y nag-pray. Binigyan ako ng susi, binuksan ko, okay yung place, may luhuran, may tumutunog na sound. Nga, hindi ko alam kasi Korean. Alam niyo, doon sa kabilang cubicle, meron po, noong ako'y dumating, may nagpipray na. Isang Koreano. Then, ang kanyang prayer ay isa language. Hindi ko alam, hindi ko lang ma-recall, Hindi isa language. Ganun sisigaw siya, sigaw siya. At di nagsimula ako mag-pray. Pray in my own language. Tagalog language. Pray. Siguro, tumagal po ako na nasa 30 minutes. Then, after 30 minutes, ako'y lumabas. Naandun pa rin. At mamaya-maya, umalis na ako. Pagdating ng lunch, nagkita kami. Alam niyo, ako'y nagtanong Hey brother, Mok Sunny. Good afternoon, happy lunch. So, Pilipino? Yeah, Filipino. So, I asked one question to you. Sabi ko, to you. What is your prayer request? Sabi ko, when you pray, I heard the same language, the same. You know, ang sabi niya, ang kanyang pinanalangin, wala siyang prayer item. I have no prayer item. I just give thanks to God. Ang sabi niya, ang prayer ko yun ay pasasalamat ng pagsalamat. Halimbawa, ganito, para masawi ka natin ang kanyang laman lang ng panalangin ay, salamat Panginoong Isus, salamat Panginoong Isus, salamat Panginoong Isus, salamat Panginoong Isus, salamat Panginoong. Aba, ay siguro kung may isang oras siya doon sa loob ng cubicle, ay yun lang ang sinasabi niya. Salamat Panginoong Isus, salamat Panginoong Isus, salamat. Paulit-ulit. Alam niyo, doon ko na-realize, God is a prayer answering God.
No? Kaya ngayon mga kapatid, ito ha, ginawa ko to eh. Huwag ka na mag-render ng prayer request. Alam na Diyos yan ha. What you need to do, binabasa mo ang prayer request. Ha? Ipagpasalamat mo isa-isa yun. Salamat Panginoon sa kagalingan. Salamat sa trabaho ng aking anak. Salamat, 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 salamat. Ayan. Kaya yan ang prayer of thanksgiving. Sa aking pagwawakas, may mga bagay tayo ipagpapasalamat sa Diyos. No? Kaya sabi dito, thanksgiving is needed and think there is something we owe to consider. Sa atin daw pasalamat, kailangan po natin, meron po tayong i-consider. There is something we ought to consider. Now, una, nandiyan po sa outline ko. Ang sabi dito, a believer has much to be thankful for. Sabi natin to be thankful for. Yan. Salvation. Alam niyo, una natin ipagpasalamat, mga kapatid, ay yung tayo ligtas. Tayo ligtas. Yung salvation of our soul. Yan ang unang-una natin ipagpasalamat as we give thanksgiving to God. The first, we need to consider and to thanks God because of your salvation. Yung kaluluwa natin. Amen. Sa panahong ito, kaligtasan kailangan natin physically. Pero kapatid, ang sabi ng Bible, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Matakot ka sa pumapatay ng ating kaluluwa. Kaya dito, ang unang-una natin ipagpasalamat araw-araw sa paggising natin sa umaga ay yung kaligtasan. Amen? Ikalawa, yung privilege of service. Ipagpasalamat natin na tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. Ipagpasalamat natin na tayo nakapagtatrabaho. Ipagpasalamat natin na ating katawan ay malakas. Kaya, yun ang napakahalaga. Ikatlo, our daily provision of every need. Yan ang ipagpasalamat natin sa Diyos. Yung provision. No? Pag sinabing provision, ay merong ibinibigay ang Diyos. Amen? Meron ang Diyos na nakalaan lagi sa iyo. Kaya we need to thank God for everything we receive from the Lord, and that is the provision of God for you. Ang sabi ng Bible, in our every need. Lahat tayo may pangailangan, pero kailangan po natin ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Inuuna ko, ipagpasalamat natin sa Diyos ay naligtas tayo. Lord, thank you, I have been saved. Salamat, nakilala kita bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat, Panginoon, ang ako po'y nagkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay buhay sa aking puso. Iyaan po. No? Ipagpasalamat natin. Ipagpasalamat natin privilege of service to God. No? Ang lahat ng tayo po'y may oras pa maglingkod sa Diyos at magtrabaho para sa pangailangan. Daily provision and everyday need. Thanks Him for the water. No? Thank Him for the food. Thank Him. No? Kailangan natin pasalamatan ng ating Diyos. Then, another one ay thanks God. No? Ay pagpasalamat natin ang buong pamilya, ang ating anak, and protection. Yung protection araw-araw ay ipagpasalamat natin. Lord, salamat sapagkat ang proteksyon ay binibigay mo sa amin at ating pamilya. Lagi natin ipagpasalamat ang ating pamilya. Amen? Pamilya, biologically, your parents, your sons and daughters, ipag-pray mo, magpasalamat ka. And siyempre, yung pamilya sa loob ng church. Amen? Kung meron po tayong physical and biological family, we have also a spiritual family. Amen? Salamat sa aming pastor, salamat sa mga nangangaral na yung salita, salamat Panginoon. Ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. And then, ipagpasalamat natin yung sinahas ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen? Kaya let us give thanks. Katulad na sinabi ko dito sa Bible, from the book of Philippians chapter 4, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, tayo ay may pasasalamat. Amen? Kaya ngayon kapatid, sa ating pananalangin, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Nariyan siya na kung saan ay patuloy na dumidinig sa ating mga panalangin. Amen?
Tayo manalangin, may pasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat ngayong umaga. Salamat sapagkat Ikaw ang Diyos namin nakilala. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa proteksyon. Salamat sa aming pamilya. Salamat sa trabaho. Salamat, Panginoon, kami po'y nakapaglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, may kalakasan kami araw-araw. Salamat, Panginoon, sapagkat namumunga ang paranim ng iyong mga anak. Salamat sa trabaho na kung saan ay lagi nilang nakakamit ang probisyon na magtrabaho at maglingkod. Salamat sa lahat. Kapatid, ngayon, anuman ang iyong panalangin, sabayan mo na may pasalamat. Saan ka man naroon, magpasalamat ka sa Panginoon. Sige. Say to the Lord, salamat sa lahat. Yes. Tayo magpasalamat, Lord. Let us go to His presence. Lay down our knees. Itaas mo yung kanang kamay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay, sa kaligtasan, sa proteksyon ng iyong pamilya. Hallelujah! Oh yes, Father God, thank you for everything that you have done. Thank you, Father, for the protection. Thank you, Father, sa mga nagtatrabaho. Ito may sa Pilipinas o sa abroad. Salamat, Lord, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapwa pastor at sa bawat iglesia. Salamat, salamat. Unti-unti na nanunumbalik ang pagsamba tuwing linggo in a face-to-face basis. Lord, in the name of Jesus, we pray. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat po. Salamat. Salamat, 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 salamat. Salamat, Panginoon. Bagamat nakakaranas kami ng ganitong sitwasyon, subalit tapat ka lagi. Salamat, Panginoon. Pinalalakas mo araw-araw ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, nagigising kami sa umaga. Salamat, dumarating po ang hapon at gabi kami nakakahinlay. Salamat, Panginoon. Salamat sa hininga, salamat sa kagalingan, salamat sa pagkain, salamat sa tubig, salamat sa kalakasan araw-araw, O God. Salamat po. Salamat. Salamat po. Salamat, Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So alam niyo, napakasarap pagpasalamat sa Diyos. Amen. Kung ikay nililid pang manalangin, lay down your body sa bed and relax. Give thanks. Pasalamat na. Lord, salamat. So magandang umaga po sa inyo lahat. Muli, ito po si Pastor Jimmy Evangelista mula sa San Pablo Life Christ na nagsasabi, life is amazing, winning is our calling. God bless you. Lagi tayo magpasalamat.